Hornets nagpakawala ng matinding tambak kontra OKC. Short-handed Nuggets pinataob ang Sixers sa overtime at Warriors tinalo sa tawagan. Kitang-kita sa kamera ang kabalastugan ng mga referee. Nagulat ang Oklahoma City Thunder sa Charlotte Hornets nitong araw sa Paycom Center matapos matalo. Ito ang ikalawang sunod na pagkatalo ng OKC matapos ding matalo kahapon sa Phoenix Suns. Ang record ng Thunder ngayon ay 37 at 6-6 sila sa huli nilang 12 laro. Ang number 1 seed sa Western Conference ay kasalukuyang dumaranas ng pinakamasamang yugto ng kanilang laro sa loob ng mahigit 2 taon. Nagtala si Shai Gilgeous-Alexander ng 21 points upang manatiling buhay ang kanyang 20-point streak. Nakapag-shoot lamang ang OKC ng 28.2% mula sa 3-point range at 66.7% mula sa free throw line. Narito ang tatlong mahahalagang punto mula sa 27 points na pagkatalo ng Thunder sa kanilang home court. Ang malinaw na naging problema nila ngayong araw ay ang opensa, kung saan nag-shoot lamang sila ng 36.6% mula sa field at 28.2% mula sa 3-point range. Mahirap para sa kahit anong teams na manalo kapag ganyan kababa ang shooting percentage sa isang laro. Nakakuha ang Thunder ng sunod-sunod na malilinis na shot sa paligid ng perimeter, ngunit hindi nila ito naipasok sa mataas na antas. Nagawa ng Hornets na tulungan ang depensa mula sa mga perimeter shooter upang mas tutukan si SGA at ang loob ng paint. Ang mahinang shooting ay nagdudulot ng mahinang spacing at ang mahinang spacing ay nagreresulta sa pangit na execution sa opensa. Ang kakulangan sa spacing at shooting ang naging pangunahing problema ng OKC laban sa Charlotte. Mas masigla ang Hornets sa kanilang panalo, agresibo sa magkabilang dulo ng court mula simula hanggang matapos at walang pinapalampas na loose ball. Dumating ang batang team na determinadong pauwiin ang Loud City ng hindi masaya at nagtagumpay sila. Nagmula ang Thunder sa back-to-back games matapos agad lumipad mula Phoenix upang maghanda para sa laban. Naamoy agad ng Hornets ang kahinaan ng kalaban at inagaw ang laro mula pa lamang sa kanilang unang run. Matapos mag-tie sa 33 points sa pagtatapos ng first quarter, rumatsada ang Charlotte ng 23-7 run sa malaking bahagi ng second quarter upang tuluyang makontrol ang takbo ng laro. Hindi makahanap ng momentum ang hirap na opensa ng Thunder upang makahabol mula sa pagkakabaon nila. Kahanga-hanga ang shooting ng Charlotte mula sa malayo. Sa kabila ng maraming mahihirap na tira, nagtala ang Hornets ng 51.4% shooting mula sa 3-point range. Dumating ang Hornets na gutom sa panalo at nasorpresa ang mga naghaharing kampyon. Ang tanging positibong bagay mula sa mabigat na pagkatalo ay ang 21 points ni Gilgeous-Alexander, sapat upang manatiling buhay ang kanyang makasaysayang 20-point streak. Sa kabila ng tuloy-tuloy na full court pressure at double teams mula sa Hornets, nagawa ng reigning MVP na makakuha ng sapat na puntos upang ipagpatuloy ang kanyang paghahabol sa record. Nag-shoot siya ng 7 of 21 mula sa field at 1 of 6 mula sa 3-point range sa pagkatalo at nagdagdag pa ng 6 na assists. Siya lamang ang nag-iisang player ng OKC na umabot ng 20 points sa araw na iyon. Ang streak ng Canadian na pag-score ng 20 o higit pang puntos ay nasa 108 games na ngayon. 18 games na lamang ang layo sa record ni Wilt Chamberlain na 126. Sa sumunod na balita naman, nagtala si Bruce Brown ng 19 points at naipasok ang panalong basket sa overtime matapos ang isang goaltending na tawag laban kay Joel Embiid. Samantala, umiskor si Jalen Pickett ng 29 points upang pangunahan ang kulang sa players na Denver Nuggets sa panalo laban sa Philadelphia Sixers ngayong araw. Tinawagan ng goaltending si Embiid sa desisyong sandali ng laro nang subukan niyang harangin ang tumatakbong layup ni Brown may 5 seconds na lang sa orasan. Mintis naman si Tyrese Maxey sa isang floater na sana'y panalo para sa Sixers sa huling buzzer. Umiskor si Embiid ng 32 points, ika-4 na beses sa huling 8 laro na naka 30 points siya, habang nagtala si Maxey ng 28 points. Naglaro ang Nuggets nang wala ang 3 beses na MVP na si Nikola Jokic na mawawala ng hindi bababa hanggang katapusan ng buwan dahil sa hyperextended na kaliwang tuhod, pati sina Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Brown at iba pa, isang araw matapos ang pagkatalo sa Brooklyn. Umupo ang buong regular na starting lineup at 9 na players lamang ang available para sa Nuggets. Nagdagdag si Peyton Watson ng 24 points para sa team. Tumanggi ang Nuggets na gawing dahilan ang kanilang mas manipis na lineup upang sumuko laban sa Sixers. Nagpasok si Hunter Tyson ng isang 4-point play na nagbigay sa Denver ng 2-point lead sa fourth quarter
at sinundan ito ni Pickett ng isang two-footer na nagtulak sa Sixers na humingi ng timeout. Binuwag ni Brown ang tie sa pamamagitan ng isang 3-pointer at naipasok ang 2 of 3 free throws para sa 5-point lead matapos siyang ma-foul sa isang 3-pointer sa susunod na possession. Ang mintis sa gitna ang pumigil sa Denver na manalo sa regulation. Nag-shoot si VJ Edgecombe ng isang 3-pointer para gawing 120-118 ang score at itinabla ni Maxey ang laro sa pamamagitan ng driving layup may 49 seconds na lang kaya't pumasok ang laro sa overtime sa score na 120. Si Edgecombe, ang number 3 pick sa draft at may kahanga-hangang rookie season, ang nagbigay rin sa Sixers ng huli nilang kalamangan sa overtime sa pamamagitan ng isang dunk bago ang goaltended na panalong basket ni Brown. Bumalik ang Sixers mula sa isang 3-2 na road trip na kasama ang lahat ng tatlong panalo sa huling bahagi ng biyahe. Sa huling balita, ginugol ng Warriors ang halos buong araw sa paghabol sa LA Clippers sa buong court ng Intuit Dome at muntik nang makahabol sa kabila ng pagpapatalsik kay Coach Steve Kerr pag fouled out ni Stephen Curry at isang hindi na itawag na foul ng mga opisyal. Ang 38% shooting ng Golden State mula sa field, kabilang ang season low na 24.4% mula sa 3-point range, ang pangunahing dahilan ng kanilang pagkatalo sa Clippers na naglaro nang wala ang kanilang star guard na si James Harden. Nagkaroon ng 11 na mas maraming field goal attempts ang Warriors kaysa LA, ngunit 3 players lamang ang umabot sa double figures sa scoring na pinangunahan ng 27 points ni Curry. Nagtala si Jimmy Butler ng 24 points at nagambag si GP2 ng 14 points mula sa bench. Naungusan ang Warriors ng hanggang 14 points bago sila makalapit sa 1-point lead sa nalalabing 32 seconds sa huling quarter. Sumablay ang fadeaway shot ni Butler laban kay Nick Batum at tumunog ang buzzer. Natalo ang Warriors sa Clippers sa ikawalong sunod na pagkakataon mula noong 2021 dahil sa napakahinang shooting. Hirap sila mula pa sa first quarter at lalo pang bumagsak sa third quarter kung saan 13 points lang ang kanilang naitala at walang 3-pointer. Maraming starters kabilang sina Curry at Draymond Green ang pumalya sa shooting. Hindi na nakabawi ang Warriors matapos maagaw ng Clippers ang 12-point lead. Sa huli, napatalsik din si Kerr matapos hindi matawag ang isang malinaw na goaltending laban sa kanila. Nag-drive si GP2 para sa isang layup ngunit hinarang ito ni Clippers forward John Collins matapos tumama ang bola sa backboard, isang malinaw na goaltending na hindi tinawag ng mga opisyal. Dahil walang sipol, matinding nagalit si Warriors coach Steve Kerr. Tumalon siya mula sa bench, sumigaw sa mga referee at agad na tinawagan ng 2 sunod na technical foul ni crew chief Brian Forte. Habang naipasok ni Collins ang 2 free throw, walang naging epekto ang pag-apela ni na Curry at Payton. Hindi tulad ng nakaraang laro kung saan bumawi ang Warriors matapos mapatalsik si Green, walang comeback na nangyari dismal. Masakit para sa Golden State ang 2 puntos na nawala. Gayunpaman, sa first half, bumawi ang Warriors sa pamamagitan ng matinding depensa at pagpilit ng turnovers. Kahit dehado sa shooting at rebounds, 4 na puntos lamang ang kanilang lead sa halftime. Sa kabuuan, 7 turnovers lang ang nagawa ng Warriors at nagtala sila ng malaking kalamangan sa points of turnovers, sapat upang manatiling kompetitibo sa laro.